Mainit agad ang simula ng season para sa Los Angeles Lakers pero hindi sa magandang paraan. Sa unang regular season game nila kontra Golden State Warriors, binanatan ni Shaquille O'Neal si DeAndre Ayton at Coach JJ Redick. Galit na galit si Shaq sa kawalan ng presence ni Ayton sa loob at pinuna rin niya ang rotation ni Redick na halos hindi ginamit si Dalton Knecht. Matapos ang pagkatalo ng Lakers sa Warriors, agad naglabas ng komento si Shaq sa NBA on ESPN. Ayon sa kanya, hindi raw katanggap-tanggap na may ganitong kalaking player si Ayton pero tila invisible sa paint. Kung ganyang kalaki ka, dapat may kaba ang kalaban pag pumasok sa loob. Pero anong nangyari? Nilulusutan lang siya ni Kuminga at Butler tapos sa rebound, tinitingnan lang niya. Galit na pahayag ni Shaq. Dagdag pa ni O'Neal, sa laki ni Ayton, dapat 15 rebounds yan kada laro. Pero anong meron? Single-digit rebounds tapos wala pang block. Kung gusto mong maglaro sa Lakers, kailangan mong ipakita na ikaw ang haligi sa ilalim. Hindi lang si Ayton ang nadali, napunta rin kay Coach JJ Redick ang mga tirada ni Shaq. Ayon sa legend, hindi raw maintindihan ni Shaq kung bakit hindi ginagamit ni Redick ang rookie na si Dalton Knecht, lalo na sa mga crucial moments kung saan kailangan ng shooting. Kailangan mo ng shooter, nandyan si Knecht tapos nakaupo lang sa bench. Puro ka rotation pero walang epekto. Aniya. Sa laban kontra Warriors, makikita nga na kulang sa outside threat ang Lakers. Halos si Luka Doncic at Austin Reeves lang ang may consistent shooting habang hirap si Ayton mag-dominate sa loob laban kina Draymond at Al Horford. Maraming fans ang sumasang-ayon kay Shaq dahil sa tuwing pinapasok si Knecht noong preseason, nakikita agad ang epekto ng kanyang energy at shooting. Pero ngayong regular season na, mukhang hindi pa rin siya pinagkakatiwala ni Redick. Ang problema, kapag hindi agad nagbago ang approach ni Redick, baka mawala ang momentum ng Lakers ng maaga sa season. Sinasabi ng ilan na si Redick ay masyadong analytical at hindi pa nakakahanap ng tamang timpla sa rotation. At kung magpapatuloy ang ganitong setup, Ayton hindi nagdo-dominate, Knecht hindi ginagamit, malamang muling magiging mainit ang ulo ni Shaq sa susunod na broadcast. May punto si Shaq. Si Ayton, na kinuha para maging defensive anchor, ay dapat magpakita ng intensity at leadership sa ilalim. Kung patuloy siyang malambot sa paint, mawawala ang balance ng team lalo na't umaasa sila sa spacing ni Luka at LeBron. Samantalang si Redick, bilang rookie coach, kailangan niyang makinig at mag-adjust. Hindi puro analytics at rotation pattern. Minsan, kailangan mo lang bigyan ng chance ang mga batang gutom maglaro tulad ni Dalton Knecht. Ang Lakers ay nangangailangan ng identity at kung hindi ito ma-establish ni Redick agad, magiging mahaba ang season na ito. I-comment ninyo na lang po sa ibaba ang inyong opinyon at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po. Listen, DeAndre, dominating that performance you had yesterday, I need you to step it up, my boy. You got to do three things. You got to rebound, and you got to block shots, and you got to dominate. The pressure's not on you. You playing.